Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Domingo Duaso, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi Sheila May Epanto, Lodi Mercenary Eugene, Lodi Ezekiel Montejo, Lodi Joshua Zulueta, Lodi Worldviews, Lodi Ariel Godala, Lodi Maro 1, 2, 3, 4, 5, Lodi Bagani Erosena, Lodi Ryzen Pacheco, Lodi Roel Pepito. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-58 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang manor na ito na puno ng ilaw sa loob, bawat bintana ay nagliliwanag na tila mga matang nagbabantay sa dilim ng gabi. Sa loob nito ay makikita ang masasarap na putahe na nakahain sa mahabang lamesa, maingat na inayos na tila isang handaan para sa mga pinakamahalagang panauhin. At sinabi nito na kung makikialam ka, kaya nating gawing tumpok ng karne ang mamatay taong ipinadala mula sa Heavenly Blade Sect. Tumugon itong nakapikit na well. Hindi natin malalaman yan maliban na lang kung lalaban tayo. Napatingin ito na bahagyang napalaki ng mata na napasabi sa isip na nagbigay na ako sa dakilang pamilya huyan ng napakalaking 200,000 taels. Pero kahit dumating na sila sa Shandong, hindi nila ako hinanap, kaya ako na lang ang pumunta rito. At pagkatapos sinabi nito na ang kalaban ay ang Heavenly Blade Sect, hindi ba? Kung magtatagumpay ka, sisikat ang iyong pangalan sa buong Central Plains, dakilang mandirigma. Nakapikit lang ito na hindi tumugon. May kinukuha sa kanyang gilid habang sinasabi na narinig ko ring marami kang dalang mga alagad. Inaabot nito ang supot ng pera habang sinasabi pa na pakiusap, tanggapin mo ito bilang maliit na bagay para sa inumin. Nakapikit lang ito habang hawak ang tasa. Bigla namang napasigaw ito at sinabi na bakit ka gumagawa ng isang bagay na walang katuturan. Napahawak sa dibdib at sinabi sa kanyang isip na walang katuturan. Hindi ba't naghihintay ka rito para dito? Hayop ka? Pagkatapos sinabi kay Kalbo na isa lamang itong maliit na paggalang, kaya pakiusap tanggapin mo na. Dagdag pa nito sa isip na buong 10,000 taels ito hayop kang kalbo ka. At kinuha ang supot ng pera habang napatighim. At sinabi nito na habang tahimik lang si Kalbo na umiinom ng alak na nais ko sanang magsalita para sa kanya. Tiyak, ang aming master ay hindi maaaring masangkot sa bawat maliit na detalye. Tumugon naman ito na syempre naman. At sinabi pa nito habang makikita si Kalbo, na base sa ekspresyon ni Huyanan, gusto niyang makausap ko ang kanyang alagad. At muling sinabi nito na kung makikialam ang aming master, hindi magiging mahirap na makuha ang ulo ni Yanhua. Napasalubong naman ng kilay ito na mariin na nakatingin na sinabi pa niya sa isip na hindi magiging mahirap, mukha mo. Halos magkapantay lang ang galing nila, di ba? Muling sinabi nito sa kanya na gayunpaman, kailangan nating mag-ingat sa pagkakataong ito. Si Yanhua ay suportado ng pinuno ng Merm Alliance. Kaya, plano naming makipagkita sa kanila at makipagnegosasyon. Sinabi pa nito sa kanya na kailangan kong malaman kung magkano ang gusto nila. Sumagot naman ito sa kanya na natural, dapat lang. Makikita muli ang mukha nito na nakasalubong ang kilay na nakatingin na sinabi sa isip na inaasahan ko na ito. Ang dakilang pamilya Huyan at ang Heavenly Blade Sect ay hindi sasabak sa isang labanang patayan ng dahil lang sa akin. Napabuka ito ng bibig at sinabi pa niya sa isip na kailangan ko lang silang ayusin ang mga bagay-bagay para sa akin. At muling sinabi nito sa kanya na ang mga bastos na yon ay hihingi ng pera sa prosesong yon. Mabuti kung maghahanda ka ng maaga, pinuno ng mga night trader. Napalaki ng mata ito na muling napabulong sa kanyang isip na maghanda ng maaga. Para mo na ring sinabing humihingi ka pa ng dagdag na pera. Makikipagnegosasyon man sa assassin o makikipag-away, hindi ba dapat ay sapat na ang 200,000 taels para ayusin ito? Habang dahan-daang kinukuha ang tasa sinabi pa sa isip ng leader ng night trader na kung kailangan kong magbayad ng higit pa. Bakit ko pa tinawag ang dakilang pamilya Huyan? At bahagyang tumawa ito, na nakapikit na sinabi na gayunpaman, nakakaranas kami ng mga paghihirap sa pananalapi dahil sa malalaking gastos para sa bagay na ito. Nakapikit ding sinabi nito na sa tingin ko ay dapat kang direktang makipag-usap sa pangunahing pamilya tungkol dyan. Nagulat naman ang leader ng night trader sa kanyang narinig. Ang mga mata nito ay napalaki habang nakatingin dito, na sinabi pa niya sa isip na tingnan mo ang mga hayop na ito.
Mga walang hiya talaga. At pagkatapos, makikita ang labas ng manor, tahimik, ngunit tila nagbabantay sa ilalim ng malalim na gabi. Natapos na ang pag-uusap nila at lumabas dito na sinabi nito sa kanyang master na kalbo na saan kayo pupunta. Ihahatid ko na po kayo. Tumugo naman ito sa kanya habang nakapikit na hindi na kailangan. At pagkatapos ay naglakad na ito papalayo. Ang bawat hakbang ay mabagal ngunit puno ng katiyakan. Sa likuran, nanatiling nakatayo ang kanyang disipulo, tahimik na pinagmamasdan ang papalayong anyo ng kanyang master. Habang naglalakad si Kalbo sa tahimik na landas palabas ng manor, ang kanyang mga yapak ay marahang umaalingongaw sa malamig na hangin ng gabi. Sa ibabaw ng bubong, sa pagitan ng mga aninong nililikha ng buwan, makikita ang isang figura, nakapirme at halos hindi matinag, na tila matagal nang nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Iyon pala ay ang ating bida, tahimik na nakatayo sa bubong at lihim na pinagmamasdan si Kalbo habang papalayo ito sa manor. At ilang sandali pa, sa isang kisap mata, mabilis siyang nawala sa bubong na tila nilamon ng dilim ang kanyang presensya. Wala ni bakas ng yabag o aninong naiwan, ang hangin lamang ang bahagyang gumalaw, na para bang may lihim na nagdaan sa ibabaw ng mga bubong. At mula naman sa malawak na damuhan, makikita ang dalawang tao na nakatayo dito. Iyon pala ay ang ating bida at si Song Hualin. Nakatayo sa gitna ng malawak na damuhan na tila parehong may hinihintay. Napasabi naman si Hualin sa kanya na darating ba siya? Sumagot naman ang ating bida na syempre. Mariin siyang nakatingin at napabulong sa isip na tiyak na gusto niyang makitang muli si Song Hualin. Dagdag pa niya sa isip na matapos makipagkita sa mga night trader, pumunta siya sa bahay aliwan habang iniisip si Song Hualin at nagpakasasa sa maruruming pagnanasa. Bigla namang napalaki ng mata si Song Hualin. At mabilis na napalingon sa gilid, ang kanyang katawan ay bahagyang napes-index sa hindi inaasahang tanawin. Nakita niya pala ang isang tao na paparating papunta sa kanila, ang kanyang mata ay hindi lumilipat, nakatuon sa paparating na figure habang dahan-daang nag-iipon ang tensyon sa paligid. Nakatingin ang ating bida kay Hualin na napabulong sa isip na gaano man niya subukan, hindi niya mapigil ang kabahan. Ito pala ay ang kalbo na master ni Hualin na sinabi pa sa isip ng ating bida na dahil siguro. Siya ang taong pinagsilbihan niya bilang master sa loob ng 5 taon. At pagkatapos sinabi niya na handa ka na ba? Tumugon si Hualin na hindi pa rin ako sigurado. Gayunpaman, kahit papaano, sapat na ang pagsasanay ko sa mga neutralizing technique na gagamitin ko sa duelo. Napangiti naman ang ating bida at sinabi sa kanya na magiging maayos ka rin. Natahimik lang na napatingin sa kanya si Hualin. At pagkatapos ay ngumiti siya sa ating bida. At sabay silang tumingin kay Kalbo, ang mga mata nila'y naglalaman ng mariin at matalim na tingin, hindi lamang simpleng pagmasid. Kundi tila pagsukat sa bawat galaw at intensyon ng taong nasa harap nila. At makikita si Kalbo na nakatingin din sa kanila ng seryoso, ang kanyang mukha'y matatag at hindi nagpapakita ng alinlangan. At nang makalapit na ito ng bahagya sa kanila, sinabi ng ating bida sa isip na mula ngayon, laban na niya ito. Gumalang si Hualin at sinabi na master. Tumugo naman sa kanya si Kalbo na naging maayos ka ba? Sumagot sa kanya si Hualin na oo. Bigla naman napansin niya ang ating bida. Makikita siya na nakatingin dito habang sinasabi sa kanyang isip ni Kalbo na ang bastardong na yun ay. Hindi na niya ito naituloy at naisip ang sinabi sa kanya ng kanyang alagad. At muling sinabi sa kanyang isip na ito ang fiancé. Ang akala ko tinawag niya ako dahil namimiss niya ako. At pagkatapos sinabi nito sa kanya na bakit mo gustong makipagkita sa akin. Tumugon sa kanya si Hualin na gusto ko sanang makipagduelo. Sa'yo, nagulat naman si Kalbo sa kanyang narinig at nagtatakang sumagot na makipagduelo. Habang gumagalang si Song Hualin sa kanya, sinabi niya na oo. Dagdag pa niya na gusto kong makipagduelo gamit ang martial arts na itinuro mo sa akin. Nakahawak siya sa espada habang sinabi pa na pareho tayong lalaban gamit ang martial arts na yun. Sinabi naman sa kanya ng kanyang kalbong master na ikaw, gusto mo lang akong makaharap para makipagduelo. Tumugon sa kanya si Hualin na oo. Napahinga si Kalbo ng malalim habang nakatingin sa kanya ng seryoso. Habang marahang hinahatak ni Kalbo ang kanyang espada mula sa baywang, at sa mababa ngunit buo ang loob na tinig ay sinabi, na sige kung yan ang gusto mo. Muling sinabi sa kanya ni Hualin na salamat, Master.
Nakatingin sa kanya si Kalbo ng mariin hawak ang espada na sinabi pa niya na hindi magiging patas kung magduwelo lang tayo ng ganito. Kung masusugatan mo ako, panalo ka na. At pagkatapos, sinabi nito sa kanyang isip na hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero malinaw kong ipaparamdam sa kanya ang pagkakaiba naming dalawa. Para bumalik siya sa akin para matutong muli. Bago magsimula ang duel nila, biglang kumilos si Song Hualin. Sa isang mabilis at malinis na galaw, winasiwas niya paibaba ang kanyang espada, at sa mahinaong tinig ay sinabi, na salamat, Master. Tumugon ang master niyang kalbo na ibibigay ko sa iyo ang unang tira. Sumagot sa kanya si Hualin na may mariin na tingin na sige, heto na ako. At ilang sandali pa, sa isang kisap mata, naiwan na lang ang alikabog sa kanyang kinatatayuan, sa bilis ng galaw ni Hualin. Agad siyang nakarating sa kanyang master na si Kalbo, at buong lakas na itinaga ang kanyang espada, ang talam ay kumislap. Ngunit sa isang iglap, umangat ang espada ni Kalbo at sinalubong ang atake. Nagbanggaan ang dalawang talam na may matinis na tunog ng bakal na umalingaw-ngaw sa malawak na damuhan. Napangiwi ang mukha ni Hualin habang nakatingin sa kanyang kalbong master. Ang mga ngipin ay bahagyang nagngit-ngit sa pagpigil ng lakas na ibinubuhos niya sa kanilang nagtatagpong mga espada. At muli na naman siyang umatake, mabilis at sunod-sunod ang paghampas ng kanyang espada kay Kalbo, na tila alon na walang tigil ang pagragasa. Ang bawat galaw ni Hualin ay puno ng determinasyon, mabilis ang hakbang, matalim ang anggulo ng bawat tira, at walang puwang ang pag-aatubili. Ang hangin sa paligid ay napuputol sa bilis ng kanyang mga galaw. Ngunit sa kabila ng bangis ng kanyang paglusob, nagagawa pa rin ni Kalbo na harangin ang bawat atake. Patuloy lang sa pag-atake si Hualin kay Kalbo, ang kanyang espada ay halos hindi na makita sa bilis ng galaw. Sa bawat paghampas at pag-ikot ng kanyang pulso, may mga guhit na tila lumilitaw sa hangin, mananipis na linya ng liwanag na sumusunod sa landas ng kanyang talam. Nakatingin naman sa kanya ng seryoso si Kalbo, ang kanyang mga matay hindi kumikislap sa galit kundi sa matalim na pagsusuri. Napasabi naman sa isip ang ating bida na mahusay ang ginagawa niya. Tensyonado siya, pero tumpak niyang naisasagawa ang mga galaw. Napangiti naman si Kalbo habang sinasabi, tila nagsanay ka ng mabuti sa panahong ito. Nakangiwi ang bibig ni Hualin, at sa isip niya'y sumagi ang mahinang pagninilay na natatandaan ng katawan ko ang lahat ng pagsasanay na ginawa ko. Nakangisi naman kay Hualin si Kalbo, ang ngiti bahagyang mapaglaro ngunit may bahid ng seryosong babala sa likod nito. Ang tinig mahinahon ngunit buo ang tiwala na wika niya gayunpaman hindi yun sapat para talunin ako. Isang mabilis na pagtusok ng espada ang ginawa ni Kalbo papunta kay Hualin, ang galaw ay tuwid, matalim, at halos hindi na mahabol ng mata ang bilis nito. At nang makita yon ng ating bida napasabi siya sa isip na ngayon na ang pagkakataon. Mabilis na iniwasan ni Hualin ang mabilis na pagtusok ng espada ni Kalbo, ang talam ay dumaan sa kanyang gilid ng ulo, halos bahagyang mahaplos ang buhok niya sa tindi ng lapid. Nakatitig siya kay Kalbo. Nang seryoso, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng determinasyon at pansin sa bawat susunod na hakbang ng master niya. Nagulat ang kanyang master na Kalbo nang makita niyang nakalapit si Hualin nang biglaan, ang galaw ay mabilis at hindi inaasahan. Sa sandaling yun, agad niyang isinagawa ang isang mabilis na atake ng espada papunta sa harap ni Kalbo. Agad na damyugo ang dibdib ni Kalbo mula sa pag-atake, at napangiwi siya ng mukha, isang halo ng sakit at hindi makapaniwala sa biglang nangyari. Ang titig niya ay nanatiling matalim, ngunit may bakas ng pagtataka at pag-aalala sa kanyang mga mata. Muli na namang mabilis na naghanda si Hualin, ang kanyang katawan ay nakapwesto sa isang eksaktong galaw, at ang kamay niya ay mahigpit na humahawak sa espada. At pagkatapos, mabilis na tinusok ni Hualin ang kanyang espada papunta sa kanyang master na Kalbo, ang galaw ay tuwid at ng determinasyon. Halos ramdam ng hangin ang tindi ng pag-atake, ngunit agad namang haharangya ni Kalbo ang pagtusok. Ang espada niya ay tumugon sa bawat galaw ni Hualin nang may perpektong tiyempo. Nagulat si Kalbo nang hindi niya nagawang maarang ang espada, ang mabilis na pagtusok ni Hualin ay dumaan sa kanyang depensa sa isang iglap. Ang metal na humaplos sa kanyang balikat at dibdib ay nag-iwan ng matalim na kirot, at bahagyang napangiwi ang kanyang mukha sa biglaang epekto, panandali ang tumigil sila sa paglalaban, at sa sandaling yun, nakatutok ang mga mata ni Hualin kay Kalbo.
Malalim na huminga si Hualin habang nakayuko si Kalbo. Ang kanyang dibdib ay marahang umaangat at bumaba sa bawat paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa master, sinusukat ang galaw, damdamin, at kahit ang pinakapayak na kilos nito. Nakangiwi naman ang bibig ni Kalbo habang tahimik siyang nakatingin kay Hualin, ang kanyang isang kamay ay nakatakip sa sugat na tinamaan. At pagkatapos, pinagmasdan ni Kalbo ang kanyang kamay, na may bahid na dugo na tumutulo mula sa sugat na natamo. Nakangiwi ang mukha nito, na nakatingin kay Hualin habang sinasabi sa isip na paano ito nangyari. At dito na po nagtatapos ang 58 kabanata. Ika-59 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang dugo na umaagos sa kamay ni Kalbo habang hawak pa rin niya ang espada, ang pulang likido'y dahan-daang dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri at tumutulo sa damuhan sa ibaba. Ang talam na minsang matatag at walang bahid ay ngayon ay may marka ng kanilang sagupaan. Nakatingin si Hualin dito at sinabi na Master, mahinahon ngunit mariin niyang sabi, mula sa araw na ito, ibinabalik ko na ang martial arts na itinuro mo sa akin. Hinding-hindi ko nagagamitin ang mga ito muli. Nagulat ang kalbong master sa narinig, ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki at ang nooy kumunat sa hindi inaasahang pahayag ng kanyang disipulo. Ano, maikli ngunit mabigat niyang sambit. Seryoso pa niyang sinabi kay Kalbo, ang tinig ay matatag at walang pag-aalinlangan, at hindi ko susubukang kalimutan ang nangyari sa araw na yon. Ang katotohanang nakakilala ako ng isang master na hindi kayang paglabanan ang kanyang pagnanasa noong ako ay 20 anyos pa lamang. Dagdag pa niya habang napalaki ng mata ito na hinding-hindi ko yun malilimutan. At pagkatapos ng kanyang sinabi agad naman siyang gumalang dito habang nakapikit. At naglakad na siya sa madamong paligid papunta sa ating bida ng tahimik. May bahagyang gulat sa mukha ni Hualin nang makita niya ang ating bida na nakatayo sa kanyang harapan. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata at saka nagsalita ang ating bida sa kalmadong tinig, magaling. Napangiti naman sa kanya si Hualin habang sinasabi sa isip ng ating bida na naging mahusay si Hualin sa kanyang laban. Ang laban ngayong araw ay makakatulong sa kanyang paglaki at gagawin siyang mas malakas. At pagkatapos, masayang sinabi ng ating bida sa kanya na tara na. Sumagot sa kanya si Hualin na okay. Habang naglalakad na sila palayo sa malawak na damuhan, tahimik namang pinagmamasdan sila ng kanyang master na kalbo. At biglang sumigaw si Kalbo sa kanila, ang kanyang tinig ay malakas at umalingaw sa malawak na damuhan na. Hinto, makikita ang mukha ni Hualin na nagulat, ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki at ang mga labi saglit na napahinto sa paghinga. Agad namang sinabi ng ating bida kay Hualin, sa mahinahon ngunit mariing tinig, na huwag kang lilingon. Dagdag pa niya, sa mahinaong tinig na may bigat ng karunungan, na hindi lang ngayon, kundi pati na rin sa hinaharap, huwag mong lilingunin ang mga bagay na hindi karapat-dapat alalahanin. Makikita ang mukha ni Hualin na may gulat pa din sa mukha na sa totoo lang. Sapat na ang hirap ng tumingin lang sa harap at mabuhay sa mundong ito. Napatingin naman si Hualin sa ating bida ng tahimik. At pagkatapos, mariin siyang pumikit at napangiti, bahagyang tumungo ang ulo habang may bahid ng determinasyon sa kanyang ekspresyon. Mahinang sinabi niya sa ating bida na tatandaan ko yan. Habang nagpatuloy silang maglakad ng hindi lumilingon, si Kalbo naman ay nanatiling nakatayo sa damuhan, ang nooy bahagyang kumunat sa pagtataka. At napasabi siya sa kanyang isip, na ang lakas ng loob mo. Nanginginig ang buong katawan nito sa galit na sinabi pa sa isip na alam mo ba kung gaano kita kagusto para magsalita ka ng ganyan. At naiisip ito habang napasabi pa na ang dahilan kung bakit kita pinakawalan noong araw na yon ay dahil mahal kita. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkainis na sinabi pa sa kanyang isip na pagsisihan mo ito. At dudurugin ko ang iyong fiancé sa harap mo mismo. Nagtataka naman siya nang may marinig na sound transmission mula sa ating bida na iniutos ni Sir Yanhua na lumisan kayo agad sa Shandong. Napahawak ito ng mahigpit sa kanyang espada habang napasabi pa sa isip na ano? Ang slaughterer na si Yanhua. Napatingin si Kalbo ng mariin sa ibaba na sinabi pa niya na kaya lahat ng ito ay pakana ng Heavenly Blade Sect, nakikita ko na, may punto yun. Napasabi pa ito habang makikita si Hualin na kung hindi, walang dahilan para biglang gastuhing makipagkita sa akin ni Song Hualin at ituring ako ng ganito.
Dagdag pa niya na oo. Hindi siya kikilos ng ganito sa akin. Naiinis pa nitong sinabi na isiping binalak yun ng hayop na yun para sirain ako. Tiyak na papatayin kita, Slaughterer Yanhua. At pagkatapos makikita ang Billy Family Manor, napatingin ang mga ito nang may nagsalita na ina, Madam Jong. Dagdag pa niya sa mga ito na kumusta si Ming. Sumagot si Jongyang sa kanya na nag-aaral siya ng literatura. Ipinasok siya ng madam sa isang paaralan na may mahusay na guro sa pagsusulat. Napapikit naman ang kanyang ina at sinabi na huwag mo akong tawaging madam. Tawagin mo na lang akong ate. Nahihiyang napahawak ito sa kanyang pisngi at sinabi na oo. Napangiti naman ang ating bida na nakatingin sa mga ito na sinabi niya sa isip na sa mga ganitong pagkakataon, mas lalo kong nirerespeto ang aking ina. Nakiusap ako sa kanya na alagaan si Madam Jong pero, ang ipinapakita ng aking ina ngayon ay hindi lang basta pagtupad sa aking hiling. Kumikilos siya mula sa tunay na pagkalinga para kay Jongyang. Dagdag pa niya habang nakatalikod siya na hindi edad ang mahalaga rito. Sa nakaraang buhay ko, kahit noong 70 taong gulang na ako, hindi ko nagawang ituring ang mga tao ng may ganoong init. At pagkatapos sinabi niya na kung may kailangan ka man, ipaalam mo lang sa akin. Napahinga naman ang kanyang ina at nakapikit na sinabi na kailangan ko ng manugang. Namumula naman ang mukha ng ating bida sa kanyang narinig at nagulat. At ilang sandali pa ay umalis na siya habang pinagmamasdan ng kanyang ina. At lumipat ang eksena sa bahay na ito. Makikita ang mga ito na magkaharap sa lamesa. Ito pala ay si Kalbo at ang kanyang mga alagad na seryosong nakatingin sila sa unahan. Sa grupo ni Slaughterer Yanhua na nakatingin din sa kanila. At pagkatapos sinabi nito na salamat sa pagpunta rito. Tumugo naman ito sa kanila na hindi ako pumunta rito para makipagnegosasyon. Lumabas lang ako para magpakita ng kaunting paggalang sa dakilang pamilya Huyan. Makikita naman ang mga tingin ni Kalbo sa kanila, mariin at matalim. Ang bawat titig ay puno ng determinasyon at seryosong pagsusuri. Nakangiti pa nitong sinabi sa kanya na ngayon, tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Sinabi sa kanya ng disipulo ni Kalbo na oo, gaya ng alam mo. Narito kami para mamagitan sa pagitan ng mga Night Trader at ng Heavenly Blade Sect. Bigla namang nagulat ang alagad ni Kalbo nang makita niya sa harapan ang pagkawasak ng lamesa. Sa isang mabilis at matapang na galaw, itinaas niya ang lamesa at hinati ito sa gitna gamit ang kanyang espada. Ang kahoy ay nagkawatak-watak sa ere habang susugod sa kanyang nasa harapan. Nagulat si Slaughterer Yanhua, ang mga matay malaki at puno ng pagtataka. Habang bahagyang nangangalit ang kanyang mga ngipin sa hindi inaasahang ginawa ni Kalbo. Tutusukan ni Kalbo si Slaughterer Yanhua gamit ang espada, ang galaw ay mabilis at tuwid, puno ng lakas at determinasyon. Kasabay nito, mariin niyang sinigaw, na mamatay ka. Napangiwi ng mukha si Slaughterer Yanhua nang makita ang mabilis at matinding galaw ni Kalbo. At sa mabilis na galaw ni Kalbo, tinamaan si Slaughterer Yanhua sa balikat, at agad na ikinaaray nito ng sakit. Ang malakas na impact ng espada ay nag-iwan ng bakas sa kanyang katawan. Makikita ang mukha ni Kalbo na namumuti ang mata sa galit, ang kanyang mga ugat sa noo at sa paligid ng mga mata ay bahagyang namumula. Nagulat naman ang mga alagad ni Kalbo sa ginawa niya kay Slaughterer Yanhua, ang mga mata nila'y lumaki at ang mga labi bahagyang napahinto sa paghinga. Hindi nila maunawaan agad kung bakit bigla niyang inatake ito. Dahil sa tama sa balikat, agad na bahagyang natamba si Slaughterer Yanhua sa harap ng kanyang mga alagad. Napatawag naman ang alagad ni Kalbo sa kanya, ang tinig ay puno ng pag-aalala at kaba. Na Master, ano po ba ang ginagawa ninyo? Habang hawak naman ni Slaughterer Yanhua ang kanyang balikat na sinabi niya na ang isiping gagamit ka ng ganyang mad-ayang taktika. Muli na namang sumugod si Kalbo, ang galaw niya ay mabilis at matalim. Ang espada ay nakatuon sa harap ni Slaughterer Yanhua. Kasabay ng kilos, mariin niyang sinigaw, tumahimik ka na lang at mamatay. Ngunit agad na hinarang ni Slaughterer Yanhua ang mabilis at matalim na atake ni Kalbo. Nagkatamaan ang kanilang mga espada, at ang matinis na tunog ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na tila pumuno sa katahimikan ng paligid. Ang impact ng pagtama ay nagdulot ng bahagyang pag-urong ng parehong panig, habang ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng galit, determinasyon, at pagsusuri. Mabilis namang tumusok si Kalbo ng kanyang espada sa hangin papunta kay Slaughterer Yanhua,
at makikita ang guhit ng talam sa hangin, isang malinaw na bakas ng bilis at lakas ng galaw niya. Ang mabilis na pagtusok ni Kalbo ay agad namang hinarang ni Slaughterer Yanhua, at makikita ang mga kislap sa hangin habang nagbanggaan ang kanilang mga espada. Ang bawat impact ay naglalabas ng maliwanag na refleksyon, tila kidlat sa loob ng silid, at ang tunog ng bakal na nagkakabangga ay umaalingaw sa paligid. Malakas na sumigaw si Slaughterer Yanhua, at sinundan ito ng kanyang mga alagad, lahat kayo, atakihin ang mga walang hiyang iyan. Agad namang bumunot ng kanilang mga espada ang mga alagad ni Kalbo, bawat isa'y nakahandang harapin ang pag-atake ng kalaban. Ang kanilang mga mukha ay nakangiwi, puno ng determinasyon at bahagyang galit, na nagpapakita ng tapang at paninindigan sa gitna ng lumalalang tensyon. Patuloy na naglalaban sina Kalbo at Slaughterer Yanhua, at nagkabangga ang kanilang mga talam sa isang mabilis at matinding palitan. Ang bawat impact ay naglalabas ng matinis na tunog ng bakal, at ang kislap ng espada sa hangin ay tila naglalaro sa liwanag ng silid. At ang mga alagad ng magkabilang panig ay kanya-kanyang hinarap ang bawat isa, ang mga espada ay nagkakabangga sa mabilis at disiplinadong palitan. Ang bawat galaw ay puno ng taktika at lakas, habang sinusubukan ng bawat isa na maunahan o mapigilan ang kalaban. Makikita naman ang mga hiwa sa hangin habang mariing sumisigaw si Kalbo, na talagang naglakas loob kang gamitin si Hualin. Tumugo naman ito sa kanya na anong kalokohan ang pinagsasabi mo. Mula naman sa itaas makikita ang isang anino na nakatingin sa kanila. Ito pala ay ang ating bida na masayang pinagmamasdan silang naglalaban. At dito na po nagtatapos ang ika-59 na kabanata.